Ang mapagpakumbabang pamilya at ang kanilang tahimik na buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan na isinapelikula sa anyong kwento upang mas mailahad ng buo ang kabuuang pangyayari. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng Banahaw, naninirahan ang isang mapagpakumbabang pamilya. Kilala sila sa kanilang masipag na pamumuhay, relihiyosong pananampalataya, at tahimik na pamumuhay. Sina Mang Ruben, ang ama, ay isang magbubukid, samantalang si Aling Nida, ang ina, ay isang simpleng may bahay na mahilig magtanim ng mga halamang gamot. Mayroon silang 3 anak, 2 lalaki at 1 babae, na pawang masunurin at mabait. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy at pawid, may bakod na kawayan at may maliit na palayan sa likod. Sa araw, maririnig ang huni ng mga ibon at hampas ng hangin sa mga dahon. Sa gabi na may katahimikan ang nangingibabaw maliban sa alulong ng aso at huni ng mga kuliglig. Sila ang tipikal na pamilyang probinsyano, payak, simple at malayo sa gulo. Ngunit sa likod ng katahimikan ng baryo ay may mga bulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita. Ayon sa matatanda, ang bundok ay may mga espiritu, engkanto, at mga nilalang na hindi dapat binabanggit ng pangalan tuwing gabi. Sa mga kwentuhan sa harapan ng sari-sari store, may mga nagsasabing may aswang sa kabilang ilog at may itim na aninong sumusulpot tuwing kabilugan ng buwan. Pero sa kabila ng mga sabi-sabi, patuloy pa ring namuhay ng normal ang pamilya ni Mang Ruben. Isang araw, habang si Mang Ruben ay nasa bukid upang anihin ang kanyang tanim na palay, nakasalubong niya ang matandang si Lolo Teryo, isang ermitanyo na kilalang manggamot at tagapayo sa mga kababalaghan. May dala-dala itong baston na may ukit ng ahas at palad, at laging nakasuot ng itim na sombrero. Ruben, anang matanda, kung may makita kang bagay na hindi mo maipaliwanag, huwag mo na lang dalhin sa bahay mo. Hindi lahat ng nawawala ay dapat ibalik at hindi lahat ng buhay ay dapat alagaan. Naguluhan si Mang Ruben sa paalala ni Lolo Teryo, pero tinandaan niya ito. Sa isip niya, baka isa na namang pamahiin ng matatanda ang ipinapayo nito. Pag-uwi niya, tinulungan siya ng kanyang asawa at mga anak sa pagbubunot ng damo at paghahanda ng hapunan. Gabi na nang matapos ang lahat. Habang nagpapahinga sila sa silong, napag-usapan ang kwento ni Lolo Teryo. Papa, totoo po ba na may aswang dito sa atin? Tanong ng bunsong anak, si Ella, na 6 na taong gulang. Napangiti si Aling Nida. Ay naku, kwento-kwento lang yan. Basta't manalangin kayo palagi at huwag gagala sa gabi. Ngunit si Mang Ruben ay tahimik lang. Sa di may paliwanag na dahilan, tila may bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Parang may paparating. Kinabukasan, habang nangunguha siya ng mga tuyong kahoy malapit sa sapa, napansin niya ang isang bagay na kumikilos sa gitna ng damuhan. Lumapit siya at nakita ang isang itim na sisiw, basa sa dugo at tila bagong panganak. Hindi nito kayang lumakad. Nang akmang aalis na siya, narinig niya ang munting sisiw na tila umiiyak. May awa sa puso niya. Hay, kawawang nilalang, bulong niya. Isinilid niya ito sa bayong at dinala pa uwi. Ito ang pagkakamaling magpapabago sa kanilang buhay. Pagdating sa bahay, ipinakita niya sa kanyang pamilya ang sisiw. Mukhang naulila ito. Alagaan natin pansamantala. Tuwa ang naging reaksyon ng kanyang mga anak. Ginawa nila ito ng maliit na kulungan at pinangalanan nila itong Iti. Simula noong dumating si Iti sa kanilang bahay, napansin ni Aling Nida na nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Ang dating malamig na simoy ng gabi ay naging malagkit at mainit. Parang may presensya ng isang nilalang na hindi mo makita ngunit ramdam mo. Habang nagpapahinga sila isang gabi, tila may narinig na ingay sa bubong. Tok-tok-tok, parang may gumagapang. Pusa lang yan, ani Mang Ruben. Pero nang sumilip si Ella sa bintana, may nakita siyang itim na aninong dumaan sa ilalim ng buwan. Mula noong araw na dinala ni Mang Ruben ang itim na sisiw na pinangalanang Iti, tila may hindi maipaliwanag na pagbabago sa paligid ng kanilang tahanan. Ang dating maaliwalas na kapaligiran ay napalitan ng kakaibang lamig tuwing gabi, lamig na hindi galing sa hangin, kundi parang gumagapang sa likod ng bato, tila baga may mga matang laging nakamasid. Ang sisiw ay napakaitim, hindi basta karaniwang maitim gaya ng iba, kundi itim na parang usok ng sinunog na papel. Ang mga mata nito ay kulay pula at hindi ito tumitilaok gaya ng normal na sisiw. Sa halip, isang uri ng mahinang huni ang lumalabas sa bibig nito tuwing gabi, parang pag-iyak ng sanggol na pasigaw ngunit pinipigil.
Hindi ba kayo natatakot sa hitsura ni Iti? Tanong ng panganay nilang anak, si Arnel. Hay nako, sisiw lang yan. Wala iyang alam kundi kumain at matulog, sagot ni Mang Ruben habang pinapakain ito ng durog na mais. Ngunit kahit papaano, ramdam ni Aling Nida na may kakaiba sa hayop na iyon. Tuwing hawak niya ito, tila tumitigas ang kanyang batok. At bawat huni nito ay tumatago sa kanyang kalamnan, nagbibigay ng kilabot na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang mga araw at napansin ng buong pamilya na si Iti ay tila hindi ordinaryo. Sa halip na dahan-dahang lumaki gaya ng karaniwang sisiw, ito'y lumalaki bawat araw, halos doble sa laki pagkatapos ng isang linggo. Hindi ba't isang buwan bago magkabalahibo ang sisiw? Tanong ni Arnel habang sinusubukang sukatin ang laki ni Iti gamit ang panukat. Baka iba ang lahi niyan, sagot ni Mang Ruben. Imported siguro kaya malaki. Ngunit hindi nila alam, sa gabi, may mga mata na ring nakamasid sa kanilang tahanan, mga mata mula sa kagubatan, mga nilalang na tila kinikilala ang sisiw, hindi bilang hayop kundi bilang kanilang anak. Isang gabi, habang nagkakainan ng hapunan, biglang huminto si Ella sa pagsubo. Parang may nakatayo sa likod ng bintana, tumayo si Mang Ruben at dali-daling lumapit sa bintana. Ngunit pagtingin niya, wala siyang nakita kundi ang karimlan. Wala ni Anino. Pero naramdaman niya ang malamig na hangin na biglang dumaan sa likod ng kanyang batok. Wala naman. Imaginasyon mo lang yan, Anya. Pagkalingon niya pabalik sa mesa, nakita niyang nakatingin sa kanya si Iti, nakatingin, hindi gaya ng hayop kundi parang tao. Nakangisi. At ang ngisi nito'y may kaunting dugo sa gilid ng tuka. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa baryo, nawawala ang isang batang lalaki sa kabilang sitio. Huling nakita sa may gubat nangunguha ng kahoy. Wala man lang iniwang bakas. Baka may ahas. O baka kinain ng hayop ani ng mga tanod. Pero may mga usap-usapan na naman, baka may aswang na namumugad sa lugar. Si Aling Rosa, ang matandang albularyo ng baryo, ay bumisita kina Mang Ruben kinahapunan. May nadarama akong kakaiba sa bahay niyo, bulong nito kay Aling Nida. Ano pong ibig niyong sabihin? May nilalang dito na hindi dapat alagaan. Kung hindi niyo isusuko, lahat ng kaanak niyo ay posibleng mawala isa-isa. Napahawak sa dibdib si Aling Nida. Sisiw lang naman iyon, hindi. Hindi yan sisiw. Isa yang anito. Anak ng isang nilalang sa kadiliman. Kung lalaki yan sa piling nyo, isa kayong magiging pamilya ng aswang. Nag-init ang ulo ni Mang Ruben. Huwag mong pangunahan ang pamilya ko. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting umalis ka na. Tahimik na umalis si Aling Rosa, ngunit naiwan ang kanyang babala na parang uod na gumagapang sa kalooban ni Aling Nida. Mula noon, napansin nilang hindi na kinikibo ng ibang bata si Ella. Parang may umiiwas sa kanilang pamilya. Sa paaralan, tinutukso si Arnel at sinasabing may aswang sa bahay niyo. Kahit ang kanilang alagang aso ay biglang tumahimik, nagsimula itong umungol tuwing lalapit sa kulungan ni Iti. Isang gabi, hindi na nakatiis si Aling Nida. Kinuha niya si Iti habang natutulog si Ruben. Tapon na natin ito, bulong niya sa sarili. Isinalin niya ito sa bayong at nagtungo sa sapa kung saan ito unang nakita ni Ruben. Ngunit bago pa niya maitapon sa tubig ang sisiw, naramdaman niyang tila may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala siyang nakita. Tumingin siya sa sisiw at nakita niyang ang mga mata nito ay nagbabaga, tila umiiyak. Sa hindi may paliwanag na dahilan, bumalik siya sa bahay, luhaan, at binalik sa kulungan ang sisiw. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa ingay ng mga pulis. May isa na namang nawawala, ang kasunod na bahay mula kina Mang Ruben. Ngunit higit pa sa lahat, napansin nila na sa mismong tapat ng bahay ni Mang Ruben, may nakaukit sa lupa, pag hindi niyo ibinalik ang akin, kayo ang susunod. Simula nang muling ibalik ni Aling Nida ang itim na sisiw na si Iti sa kanilang kulungan, unti-unting naramdaman ang pagbabago hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa ugali ng bawat isa sa pamilya. Si Mang Ruben, na dati palatawa at palabiro, ay naging masungit. Konting pagkakamali lang sa bahay ay agad niyang pinapagalitan ang kanyang mga anak. Hindi na rin siya dumadalaw sa kanyang mga kaibigang magsasaka, at mas piniling manatili sa bahay kahit wala namang gawain. Lagi siyang tulala, nakatitig sa kulungan ni Iti, para bang hinihintay itong magsalita.
Parang wala ka na sa sarili mo, Ruben, isang araw ay nasabi ni Aling Nida. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na rin nagkukwento sa mga bata. May mas mahalaga pa sa simbahan, malamig na sagot nito. May mas makapangyarihan pa sa Diyos ng mga tao. Natigilan si Aling Nida. Hindi niya inaasahang maririnig ang ganitong salita mula sa sariling asawa. Si Ruben na dati ilaging may bitbit na rosaryo sa bulsa, ngayon tila isang banyaga sa kanyang paningin. Si Arnel, ang panganay, ay bigla na ring hindi pumapasok sa paaralan. Lagi na lang siyang nasa silong ng bahay, kasama si Iti. Isang araw, nadatnan siya ni Aling Nida na tila kinakausap ang sisiw. Ano nang ginagawa mo dyan, Arnel? Tanong ng ina. Hindi mo ba naririnig, Nay? Sabay tingin ni Arnel sa kanya na para bang iba na ang nasa loob ng anak. May sinasabi siya. Marami siyang alam. At alam niya kung sino ang mga tunay nating kaaway. Nanlamig ang balat ni Aling Nida. Tila may kakaibang ningning sa mata ng kanyang anak, parang may apoy na pilit niyang tinatago. Ang bunsong si Ella naman ay palaging nagkakasakit. Sa gabi ay nilalagnat, nagdedeliryo, at paulit-ulit na sinasabi, may dumarating. May dumadating tuwing gabi. Inaamoy nila ako. Gusto nila akong kunin. Tuwing madaling araw, makikita si Ella na pawis sa kanyang higaan, at minsan ay may mga kalmot sa kanyang binti at likod, parang may matutulis na kuko ang dumadapo sa kanya habang siya ay natutulog. Tinawag nila ang albularyong si Kapedro. Matapos nitong usisain ang paligid ng bahay, agad nitong sinabing, may hindi kayo dapat inaalagaan dito. Alam namin, bulong ni Aling Nida. Pero huli na ba ang lahat? Kinagabihan, habang natutulog ang buong pamilya, may narinig na kaluskos si Aling Nida sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang lumabas at nagtungo sa kulungan ni Iti. Ngunit paglapit niya, hindi niya inaasahang makikita si Ruben, si Arnel, at si Ella nakapalibot sa sisiw, nakatayo, nakahawak kamay, at may sinisigaw sa salitang hindi niya maintindihan. Ruben, halos pabulong niyang tawag. Lumingon ang asawa, ngunit ang mga mata nito ay hindi na kay Ruben. Mapula, nanlilisik at tila hindi siya kilala. Tapos na ang pagiging tao natin, Nida, anito. Ang lahi natin ay itinaas na. Hindi na tayo alipin ng mga mortal. Kinabukasan, hindi na sumipot ang pamilya sa palengke. Hindi rin nakita ng mga kapitbahay si Arnel sa eskwela. Nang may dumaan upang ibalita ang pagpupulong ng barangay, hindi na nagbukas ng pinto ang sinuman sa kanila. Sa gabi, may naririnig ang mga kalapitbahay, bulungan, tila salitang Latin o sinaunang Tagalog, may mga aninong dumaraan sa likod ng bintana, at ingay ng isang hayop na malaki, hindi sisiw, kundi parang matandang manok na may halong tawa ng tao. Sa gitna ng dilim, may nagsasabing may nakitang nilalang na may pakpak, kalahating hayop, kalahating tao, na dumapo sa bubungan ng pamilya. Tumahol ang mga aso ng walang tigil. Tumigil lang ito nang sumikat ang araw. Ilang gabi pa ang lumipas at nagsimulang magkasakit ang ilang kapitbahay. Puro bata. May lagnat, may kalmot, may sugat sa batok na tila sinipsip. Pinaniniwala ang may sumisipsip ng lakas sa kanila. Si Aling Rosa, ang matandang albularyo, ay muling nagbabala, sila ay hindi na tao. Ang sisiw ay hindi hayop kundi alagad ng kadiliman. Baka hindi lang kayo ang target, baka buong baryo. Ngunit nang subukan ng barangay tanod na lapitan ang bahay nila Mang Ruben upang usisain ang lagay nila, wala silang nadatnan. Ngunit ramdam nila ang presensya. May amoy na amoy dugo. May hanging mabigat. May mga alingaw ng pag-iyak sa loob ng bahay pero walang katao-tao. Kinagabihan, nanaginip si Aling Nida, isang bangungot. Nasa loob siya ng kuweba, madilim, mabaho at puno ng mga mata. Sa gitna ng kuweba, naroon si Iti, ngayon ganap ng itim na manok na may mga kuko ng tao at matang pula. Pinili ninyo ako. Pinili ko kayo, wika nito sa kanyang isipan. Nagsimula na ang pagtanggap. Kayo ay magiging isa sa amin. Pagkagising niya, pawis na pawis si Aling Nida, at sa tabi ng kama niya, nakaupo si Ella, ngunit may mahahabang kuko sa mga daliri. Sa paglipas ng mga linggo, lalong lumalala ang kaba sa baryo. Hindi lang isa o dalawang tao ang nawawala o nagkakasakit, kundi halos isa bawat gabi. Mga bata ang pangunahing biktima.
Karamihan ay hindi na gumigising sa kanilang pagtulog, at kung gumising man, tulala, mahina, at may mga sugat sa batok na tila sinipsip o sinunggaban ng matulis na kuko. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagkaroon ng iisang hinala ang mga taga-baryo, ang pamilya ni Mang Ruben. Hindi ba't simula nang dalhin ni Ruben ang sisiw na iyon, nagsimula ang lahat ng ito, 6 isko, isang tricycle driver. Tama ka. Wala nang lumalabas sa kanila. Ni hindi man lang sila nagluluksa o nakikidalamhati sa mga batang namatay, dagdag ni Aling Mercy, tindera sa palengke. Kapag dumaraan ako sa harap ng bahay nila, parang may malamig na hangin, parang may nakamasid, sabi pa ni Aling Bebang. Dahil sa patong-patong na pangamba, nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay. Sa loob ng maliit na barangay hall, nagtipon ang mga tanod, ilang matatanda, at ilang albularyo mula sa kalapit baryo. Pinangunahan ito ng Kapitan Edong, isang retiradong sundalo. Hindi ko gustong gumawa ng desisyon na walang ebidensya, panimula niya. Pero hindi ko rin kayang hayaang magpatuloy ang pagkawala at pagkamatay ng mga taga-baryo. Iminungkahi ni Aling Rosa na magsagawa ng pagsisiyasat sa bahay ni Ruben. Kung wala silang tinatago, wala silang ikakatakot, anya. Ngunit agad itong tinutulan ng mga matatanda sa baryo. Delikado. Kung tunay ngang may nilalang sa loob, baka magbalik lang sa atin ang kapahamakan. Nagdesisyon si Kapitan Edong, titiyakin natin ito. Bumisita tayo ng tahimik. Walang sigawan, walang gulo. Pero kailangan nating kumilos. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, nagtungo ang grupo sa bahay nila Ruben. Bitbit nila ang krus, bawang, asin at mga dasal. Ngunit sa paglapit pa lang nila, sinalubong na sila ng mga palatandaan, isang patay na aso, wala nang laman ang loob, nakabitin sa bakod. Itim na alikabok sa paligid ng kulungan ni Iti. Dugo sa pintuan, ngunit tuyot na at nangingitim. Kumatok si Kapitan Edong. Ruben. Nida. May kailangan lang kaming itanong. Wala kaming masamang layunin. Tahimik. Pangalawang katok. Tahimik pa rin. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto, marahan at tila walang taong nagbukas. Sa loob, madilim. Hindi maaninag ang anuman maliban sa silweta ng mga upuan, mesa at mga mata. Pasok tayo, bulong ni Aling Rosa. Ngunit nang tatangkang pumasok si Kapitan, may biglang malakas na hampas ng hangin na tumulak sa kanila pabalik. Sabay sigaw ng isang boses mula sa loob, umalis kayo. Hindi nyo kami kilala. At hindi rin kayo makakapasok. Hindi iyan boses ni Ruben. Hindi rin babae. Tila pinaghalong tinig ng hayop at tao, parang pinipilit maging tao, pero maihalong halimaw. Takot ang nangingibabaw sa mga bisita. Umurong sila at nagsimula ng maglakad palayo. Habang papaalis sila, napansin nilang may mga itim na sisiw na nasa bubong, 3, 4, 5. Hindi nila alam kung saan galing. Pero lahat ay nakatingin sa kanila at tila sumusunod ang mga ulo habang sila'y naglalakad. Gabi na nang magbalik sa bahay si Kapitan Edong. Isinulat niya ang mga nakita sa kanyang logbook. Ngunit habang nagsusulat, may naramdaman siyang biglang lamig sa likod. Paglingon niya, naroon ang itim na sisiw, nakaupo sa mesa, nakatitig, hindi takot. Nakangisi. Nagising ang buong barangay sa sigaw ni Kapitan Edong. Patay siya kinabukasan, walang sugat, walang bakas ng away, pero nakadilat ang mga mata at mailatay sa liig na pabilog, parang sinakal ng mahigpit na mahigpit. Nagdesisyon ang mga taga-baryo, hindi na pwedeng manahimik. Pero sino ang lalaban sa pamilya na hindi na tao? Si Aling Rosa ang lumapit kay Aling Nida isang hapon, dala ang dasal at bawang. Nida, pabulong niyang sinabi sa gilid ng bakod, kung natitira pa ang puso mo bilang ina, iligtas mo ang mga anak mo. Ang sisiw na iyan hindi sisiw. Anak siya ng nilalang na napatay ng mga ninuno natin. Bumalik siya para kunin kayong lahat. Ngunit nang sumilip si Aling Nida, hindi na siya ang dating si Nida. Maputla, ang matay pula ang gilid, at ang tinig ay tila galing sa kailaliman. Masyado nang huli, Rosa. Hindi mo kami maliligtas. At hindi rin kami kailangan ng tulong mo. Pagkatapos ng usapang iyon, nagsimula nang hindi makita ng sinuman ang buong pamilya. Isinara na nila ang kanilang mga bintana. Hindi na umaalingaw-ngaw ang mga boses sa loob. Tila may anino ng pagtalikod, mula sa pagiging tao, patungo sa isang bagay na mas madilim, mas malupit, mas kasumpa-sumpa.
Ngunit isang gabi, may tumakbo palabas mula sa bahay nila Ruben, isang binatilyo, duguan, umiiyak. Si Arnel. May babala ako kung hindi tayo gagalaw kukunin nila tayong lahat. Isa-isa. Matapos tumakas si Arnel mula sa kanilang bahay, agad siyang inalagaan ng mga taga-baryo. Sugatan siya, may mga galo sa likod, tila mga kalmot ng hayop at nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga tao, tila may takot na malalim sa kanyang kaluluwa. Nakita ko ang totoo, halos pabulong niyang sabi habang tinutuyo ni Aling Rosa ang kanyang mga sugat. Hindi kami alaga ng sisiw, kami ang inaalagaan niya. Matapos makalakas ng kaunti, ibinahagi ni Arnel ang lihim na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya. Nagsimula raw ang lahat ilang araw matapos nilang makita ang itim na sisiw sa sapa. Araw-araw po siyang lumalaki pero hindi lang katawan niya ang lumalaki, pati ang kapangyarihan niya. May boses siya sa utak namin, una si Papa tapos kami, sabi ni Arnel habang nanginginig. Pumapasok siya sa panaginip namin, kinakausap kami kahit gising. Sinasabi niyang tayo raw ay mga anak ng lahi na pinatay noon. Naguguluhan ang mga taga-baryo. Ano nang ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Aling Rosa. Hindi sisiw si Iti, Nay. Isa siyang anak ng aswang, isa sa mga nilalang na pinuksa noon ng ating mga ninuno. Hindi sila tuluyang namatay. May iniwang lahi itlog at kami ang naging tagapangalaga ng huling natitirang supling. Ikinuwento ni Arnel ang kanyang nakakatakot na karanasan. Isang gabi, habang siya'y natutulog, nakita niyang gising ang kanyang ama. Nakaupo ito sa tabi ng kulungan ng sisiw, pero kakaiba ang anyo, may balahibo na sa liig at ang mata idilaw. Kinabukasan, nakita niya si Ella sa likod ng bahay, kinakausap si Iti gamit ang wikang hindi niya alam. At si Aling Nida, hindi na siya lumalabas ng bahay, lagi na lang tulala, parang wala na sa sarili. Ayon kay Arnel, may isang gabing pinatawag silang lahat ni Iti. Nakaayos sila sa bilog. Sa gitna ay ang sisiw na ngayon ay halos kasing laki na ng pusa. Doon niya raw narinig ang tinig ng nilalang, hindi sa tenga, kundi sa utak niya mismo. Dugo ang kailangan. Dugo ng mga hindi kabilang sa atin. Para muling makabalik ang lahi ko, wika ng tinig. Mula noon, tuwing gabi, parang may nagsasama sa kanila sa dilim. Hindi na raw sila natutulog ng normal. Sa isip nila, lumalabas sila ng bahay, pumupunta sa gubat at nagdadala ng mga hayop o kung minsan ay mga tao. Parang panaginip lang pero paggising ko, may dugo na sa mga kamay ko. Sa kama ko. At hindi ko alam kung saan galing, sabi ni Arnel habang umiiyak. Ayon pa sa kanya, nalaman niya ang buong katotohanan isang gabi nang marinig niya ang kanyang ama at si Aling Nida na nag-uusap. Hindi na sila nagbibigkas ng normal na wika. Isa iyong kakaibang panalangin, panawagan sa inati ng sisiw. Narinig ko tinatawag nila ang pangalan ng nilalang. Salimbaak, ang inang aswang. Ayon sa kwento ni Arnel, si Salimbaak ay isa sa mga pinuno ng aswang noong unang panahon. Napatay siya sa isang labanan sa pagitan ng mga sinaunang albularyo at nilalang ng dilim. Ngunit bago siya namatay, iniwan niya ang kanyang huling itlog, isang itlog na maglalaman ng kanyang anak, na balang araw ay muling magbubukas ng pinto para sa pagbabalik ng kanilang lahi. At ang itlog na iyon ay si Iti. Nagising ako isang gabi, nakita ko si Papa, nasa silong, sinasalina ng dugo si Iti. Galing sa manok tapos baboy hanggang tao, sabi ni Arnel. Sa takot, nagtangkang tumakas si Arnel. Nakita siya ni Mang Ruben pero hindi siya pinigilan. Kung pinigilan niya ako, baka pinatay na niya ako. Pero sa tingin ko, may bahagi pa ng papa ko na tao. Na gusto rin kumawala, bulong niya. Nagpatawag muli ng pulong ang mga taga-baryo. Dito na isiniwalat ni Aling Rosa ang tunay na pinagmulan ni Iti, isang anito ng kadiliman, ayon sa sinaunang kasulatan ng mga babailan. Iyan ang tinatawag ng mga ninuno nating anak ng panibughong dilim. Isinilang upang ipaghiganti ang lahi ng mga nilalang na pinatay ng mga tao. Bakit ngayon lang lumitaw? Tanong ni Mang Isko. Dahil may nag-alaga. Sa loob ng daang taon, walang may lakas ng loob na hawakan ang itlog na iyon. Pero nang makita ni Ruben, pinili niya ito. At tinanggap niya ang kapangyarihang dala ng alaga. Nagdesisyon ang mga albularyo at matatanda sa baryo na kailangang itigil ang paglaki ni Iti. Kung hindi ito masisira, baka muling mabuksan ang daanan patungo sa daigdig ng mga nilalang.
Ngunit isa sa kanila ang nagsabi, ang makakawasak lang sa sisiw ay dugo ng sarili nitong lahi. Tumingin silang lahat kay Arnel. Nagdalawang isip ang binata. Kung ako'y kalahati na rin ang nilalang, paano kung masisira ang kabuuan nito? Huwag mong hayaan ang dilim na manalo sa iyo, anak, wika ni Aling Rosa. Nasa puso mo pa rin ang liwanag. Kung hindi, hindi ka sana nakatakas. Sa huling bahagi ng pulong, napagdesisyonan na bumuo ng isang gabi ng paghaharap. Gamit ang dasal, sinaunang orasyon, bawang, at ang dugo ni Arnel bilang susi, pupuntahan nila ang bahay at susubukang wakasan ang sumpa. Ngunit sa bawat galaw nila, nararamdaman nilang may mga matang nakamasid sa dilim. At sa loob ng bahay ay isang nilalang na hindi nasisiw, kundi halos ganap ng aswang na may anyo ng ibon at tao. Matapos isiwalat ni Arnel ang tunay na katauhan ni Iti, nagsimulang mabalot ng matinding takot ang buong baryo. Hindi na simpleng pamahiin ang kanilang kinahaharap, isa itong banta na may kakayahang sirain, hindi lamang ang kanilang katahimikan, kundi ang mismong kaligtasan ng buong komunidad. Sa unang gabi pagkatapos ng pulong, ilang residente ang nanaginip ng iisa, isang itim na manok na may mga mata ng tao at bibig na ngumingisi. Sa kanilang panaginip, isa-isa silang kinakalagkad papunta sa isang kuweba sa kagubatan. At sa bawat hakbang, naririnig nila ang isang bulong, ibabalik ang aming lahi sa pamamagitan ng inyong dugo. Kinaumagahan, tumambad sa mga taga-baryo ang isang hindi malilimutang tanawin, 6 na alagang hayop ang patay, 4 na manok, 1 kambing at 1 baka. Lahat ay butas ang lieg at tuyot ang dugo. Sa lupa, nakasulat sa itim na abo ang salitang, simula pa lang ito. Sa gitna ng kaguluhan, si Aling Rosa at ang ilang albularyo ay bumuo ng proteksyon para sa mga bahay ng baryo. Bawat pamilya ay binigyan ng asin, bawang, at tinuruang gumawa ng orasyon para sa pagprotekta ng tahanan. Ngunit sa kabila nito, may hindi pa rin maipaliwanag, parang mailakas na hindi kayang labanan ng karaniwang panalangin. Isa-isa, naramdaman ng mga tao ang pagbagsak ng liwanag. Sa mga kabahayan, nagpapatay sindi ang mga ilaw. May mga aninong dumadaan kahit walang tao. May mga boses ng bata sa ilalim ng kama, sa bintana, sa bubong, kahit wala namang bata sa loob ng bahay. Samantala, si Arnel ay dahan-dahang sinasanay ni Aling Rosa sa paggamit ng orasyon at sa pagharap sa nilalang. Hindi sapat na lumaban ka lang. Kailangan mong tanggapin kung sino ka, pero hindi mo kailangang sumunod sa kadiliman, payo ng matanda. Ipinakilala kay Arnel ang tagapagputol, isang sinaunang orasyon na kayang maghiwalay ng ugnayan sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim. Ngunit may kabayaran, ang orasyon ay maaaring sumira sa katawan ng nagbibigkas kapag hindi tama ang puso. Habang nag-ensayo si Arnel, lalo namang lumalala ang mga kababalaghan sa baryo. Isang gabi, si Aling Mercy ay natagpuan sa gitna ng kanyang sala, nakapikit ngunit lumulutang, habang nagsasalita ng hindi maintindihang wika. Sa tabi niya, may dugo sa sahig, at sa pader, may guhit ng isang nilalang, pakpak ng ibon, ulo ng sisiw, katawan ng tao. Hindi na mapakali ang buong baryo. Nagdesisyon ang mga tanod na bantayan ang paligid ng bahay ni Mang Ruben. Ngunit tuwing lalapit sila, parang nawawala sila sa oras. May isa na nagsabing 2 oras na raw siya roon, pero sa relo, 5 minuto pa lang ang lumipas. May isa namang nagsabing may nakitang aninong tumatawa sa puno, at nang lapitan nila, may dugo sa ilalim nito. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang matinding sigaw. Isa sa mga tanod, si Andoy, ay natagpuang patay sa loob ng bakura ng pamilya ni Ruben. Ang kanyang katawan ay wala ng balat, at sa dibdib niya ay may ukit, ang dugo ay alay. Ang pagbabalik ay malapit na. Dito na nagsimulang maniwala ang lahat, hindi na basta-basta ito. Si Iti ay hindi nasisiw, isa na siyang nilalang. Saksi si Arnel sa huling anyo nito, isang dambuhalang nilalang na kasing laki ng tao, may balahibong itim na parang uling, mga pakpak na parang paniki, at bibig na may ngiping matutulis gaya ng matanda. At si Ella ay unti-unti na ring nagbabago. Hindi na siya nagsasalita ng Tagalog. Lagi siyang nakikipaglaro sa dilim. At kapag tumatawa siya, may sumasabay na boses ng babae pero hindi namin kilala, banggit ni Arnel. Dito na nagsimula ang plano ng barangay, isang ritual sa gabi ng kabilugan ng buwan, kung kailan pinakamahina ang anito at mas madaling lusubin. Pumili sila ng mga kalahok, si Arnel, bilang dugong katali ng anito si Aling Rosa, tagapagsalita ng orasyon 3 tanod,
na maihawak na sagradong krus at asin at isang batang babailan mula sa kabilang sitio, si Dayang, na may kakayahang makita ang tilihim sa loob ng anyo. Sa gabi ng paglusob, buong baryo ay nagdasal. Ang langit ay itim, ang buwan ay pula. Habang papalapit sila sa bahay ni Mang Ruben, wala silang marinig kundi tahimik na huni ng sisiw, pero malalim, madugo, parang nilalang na umiiyak habang tumatawa. Paglapag nila sa bakuran, bumukas ang pinto. Hindi sila pinigilan. At doon nila nakita ang loob ng bahay, hindi na tahanan, kundi altar ng kadiliman. Ang kisame ay puno ng itim na balahibo. May mga simbolo sa sahig, iginuhit gamit ang dugo. At sa gitna ng sala naroon si Iti, ngayon ay buo na ang anyo bilang halimaw. Sa likod niya ay sina Mang Ruben, Aling Nida, at si Ella, lahat ay wala ng mata at nakatayo na parang estatwa. Sa noo ng bawat isa ay may nakaukit na simbolo. Kayo ang huli, wika ng tinig mula kay Iti. Ang pagbabalik ay nag-umpisa na. At ang mundo ay muli naming aangkinin. Ngunit hindi umurong si Arnel. Humawak siya sa kanyang dibdib, binigkas ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag sa dugo ng iyong sariling lahi binabawi ko ang pag-aari mo sa amin. Biglang lumindol ang paligid. Sumigaw si Iti. Nagsimulang magliyab ang buong altar. At isa-isa, nagsimulang magsalita ng orasyon si Aling Rosa at ang babailan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang buong bahay ni Mang Ruben ay yumanig sa lakas ng orasyong binigkas ni na Arnel at Aling Rosa. Sa bawat bigkas, lumalabo ang anyo ni Iti, tila hindi makapili kung mananatiling tao, sisiw o halimaw. Ang katawan ng nilalang ay nagsimulang pumutok sa iba't ibang bahagi. Sa kanyang balat, may mga mata ng iba't ibang anyo na bumubuka at sumisilip. Ang boses niya ay nagsimulang humalo sa daan-daang tinig, tinig ng sanggol, matanda, babae, hayop, lahat ay sabay-sabay na nagsisisigaw. Tama na! Ipinanganak ako upang maghiganti. Kami ang dapat na narito, hindi kayo. Ngunit hindi na tinag si Arnel. Sa kanyang puso, buo na ang desisyon, kailangan niyang wakasan ang lahat, kahit ang katumbas ay wakasan din ang kanyang ugnayan sa pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, humarap siya sa ama niyang si Mang Ruben. Pabumalik ka sa katinuan. Hindi pa huli ang lahat? Walang sagot si Ruben. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata, kahit wala na itong kulay, ay may bakas ng pag-aalinlangan. Nagsimulang lumapit si Arnel, hawak ang sagradong krus at asin. Sa bawat hakbang niya, nagsimulang manginig ang lupa at sumigaw si Iti. Wala ka ng pamilya, Arnel. Ako ang dugo mo ngayon. Ang lahi ng kadiliman ang iyong pinag-ugatan. Pero hindi siya nagpatinag. Lumapit siya sa ina niyang si Aling Nida at kapatid na si Ella, na kapwa parang wala na sa sarili. Ipinatong niya ang asin sa kanilang mga palad at nagsalita ng panalangin. Sa ngalan ng liwanag at ng pagmamahal, binabasag ko ang tanikala ng kadiliman. Biglang nangisay ang dalawa. Si Ella ay napasigaw, isang tunog na hindi galing sa tao. Pero sa dulo ng hiyaw, nakita ni Arnel ang kapatid na umiiyak, muling nagbalik ang ulira. Kuya, tulungan mo kami, dito na nagsimulang umatake si Iti. Tumalon siya sa ere, sumabog ang mga pakpak niyang may balahibong parang patalim. Tumilapon ang mga sagradong krus at halos masunog ang mga upuan. Isa sa mga tanod ay tinamaan sa liig at agad nawala ng buhay. Ngunit si Dayang, ang batang babaylan, ay biglang lumapit sa gitna at binigkas ang matandang panalangin, kaliwat kanan, langit at lupa, iwaksi ang anak ng dilim. Tanggapin ang sakripisyo at ibalik sa putik ang ipinanganak sa kamalian. Nanginginig na si Arnel. Lumapit siya sa nilalang. Wala na siyang hawak kundi ang kanyang sariling dugo, na inilapat niya sa puso ni Iti. Kung ako ang dugong kailangan mong bumuhay, ako rin ang dugong papatay sa iyo. Biglang sumigaw si Iti, mas malakas pa sa lahat ng hiyaw na narinig sa baryo. Ang katawan niya ay lumiit, lumapad, at bumalik sa pagiging sisiw, pero isang sisiw na nalalapnos, parang natutunaw sa sariling apoy. Ang paligid ay biglang naging katahimikan. Ang bahay ay tila naubusan ng lakas. Si Arnel ay nakaluhod, umiiyak, habang hawak pa rin ang markang itim na sisiw na ngayoy abo na lang. Ang kanyang pamilya, si Mang Ruben, si Aling Nida, at si Ella, ay natumba. Buhay pero nanghihina. Sa labas, dumating ang mga taga-baryo, handang tumulong.
Bawat isa ay mailuha, may takot, pero puno ng pag-asa. Ang demonyong itinago sa ilalim ng kanilang bubong ay tuluyan ng nawala. Ngunit, hindi pa tapos ang lahat. Sa huling bahagi ng gabing iyon, may natagpo ang bato sa gitna ng altar. Isa raw itong iitlog ng kambal, ayon kay Dayang. Kung hindi ito sisirain, baka isang araw ay bumalik ang mas malakas na nilalang. Napagdesisyonan ng mga matatanda na iselyo ang bato sa ilalim ng simbahan, sa lugar kung saan may sagradong tubig na palaging dumadaloy. Ngunit ayon kay Aling Rosa, kailangang magbantay si Arnel. Ang ugnayan mo sa nilalang ay hindi matatapos hanggat buhay ka. Kaya habang nabubuhay ka, ikaw ang tagapangalaga ng pinto. Tinanggap ni Arnel ang kanyang kapalaran. Mula sa isang binatang gustong tumakas sa sarili niyang pamilya, naging siya ngayon ang bantay ng liwanag laban sa muling pagbabalik ng dilim. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Pero tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig pa ring huni mula sa malayo, huni ng isang sisiw, parang umiiyak. At si Arnel, sa kanyang mga panaginip, minsan ay nakikita pa rin si Iti. Ngunit ngayon, wala na itong kapangyarihan, isang alaala na lang ng isang nilalang na muntik nang wasakin ang mundo ng tao. Lumipas ang 3 buwan matapos ang paglaho ni Iti, at unti-unti nang bumalik sa katahimikan ang baryo ni na Arnel. Sa unang tingin, para bang walang nangyaring kababalaghan. Muling bumalik sa pagsasaka ang mga tao, muling tumatawa ang mga bata sa kalsada, at ang simbahang minsang pinagkukutaan ng takot, ngayon naging lugar ng pasasalamat. Ngunit para kay Arnel, hindi na kailanman magiging pareho ang lahat. Mga bangungot at alaalang dumudugo gabi-gabi, binabagabag pa rin si Arnel ng mga panaginip. Sa bawat panaginip, naroon si Iti, minsan sisiw, minsan nilalang, minsan siya mismo. Lagi mong tatandaan, Arnel, kung mailiwanag, maililim. At kung may nagbabantay, may naghihintay. Hindi na lang siya basta binabagabag ng nilalang, kundi tila sinusubukan na siyang hilahin muli sa kabilang panig. Isang gabi, nagising si Arnel sa ingay ng manok sa likod bahay. Paglabas niya, nakita niya ang isang itim na sisiw, basang-basa ng ulan, nakatitig sa kanya. Naisip niyang guni-guni lang ito. Ngunit nang lapitan niya, biglang nawala ang sisiw, at sa lupang pinagtayuan nito ay may iniwang marka, isang bilog na may mata sa gitna. Panibagong misyon, ang tagapangalaga matapos ang insidenteng iyon, nagdesisyon si Arnel na hindi na lang manahimik. Tinawag niya ang ilang kabataan sa baryo, mga naniniwala sa hiwaga, mga may bukas na puso sa hindi maipaliwanag. Tinuruan niya sila ng mga orasyon, ipinakita ang mga palatandaan ng presensya ng nilalang, at inisa-isa ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Hindi ito kwento para lang sa takutan. Ito ay babala. Kapag muling bumalik ang dilim, dapat may nakahanda. Nagpatawag si Arnel ng isang pulong, hindi para mag-ingay, kundi upang ipasa ang kiaklat ng itim na sisiw. Isa itong talaan ng lahat ng pangyayari, mga pangalan ng sangkot, at ang mga orasyong ginamit. Ipinaubayan niya ito kay Dayang, ang batang babaylan, na ngayon dalagang may matibay na pananampalataya at koneksyon sa liwanag. Sinabi niya, kung sakaling ako'y bumigay o mawala, ang aklat na ito ang tanging panangga ng baryo. Ang pagpanao ni Aling Rosa hindi naglaon, pumanaw na si Aling Rosa. Bago siya mamatay, iniabot niya kay Arnel ang isang maliit na kristal na pula. Ayon sa kanya, ito raw ay bahagi ng puso ng unang nilalang na ginapi ng kanyang ninuno. Sa tamang oras, maaaring gamitin upang iselyo ang kaluluwang pilit na bumabalik. Walang aswang na tunay na namamatay, anak. Ang mga ganito bumabalik sa iba't ibang anyo. Ang tanong, handa ka bang harapin muli? Ang pagbubunyag ng mas malalim na katotohanan isang araw, dumating ang isang matandang lalaking hindi taga-baryo. Siya'y payat, nakaputi, at ang kanyang mata ay kulay ginto. Inalok niya si Arnel ng libro, isang luma at inaamag na talaan ng mga bantay ng lalim. Ayon sa kanya, hindi lang si Iti ang nilalang sa mundong ito. Ang mundo ay may balanse. Bawat liwanag ay may aninong sumusunod. Kung ikaw ay naging bantay ng isang nilalang, handa ka bang maging tagapagtanggol laban sa isang mas malupit na puwersa? Hindi sumagot si Arnel, ngunit tinanggap niya ang libro. Muling pagkikita isang gabi, habang naglalakad si Arnel pauwi mula sa simbahan, narinig niyang muli ang huni ng sisiw, ngunit mas matinis, mas malalim at tila may kasamang halakhak ng bata. Sa ilalim ng punong akasya, may batang babae na nakatayo.
Nakasuot siya ng puting damit, hawak ang isang munting manok. Nang lingunin siya ni Arnel, umiti ang bata. Alam mo ba ang pangalan ko, Kuya Arnel? Sino ka? Tanong niya. Ako si Ita. Ako ang kapalit ni Iti. At magkaiba man kami ng anyo, iisa ang layunin namin. Kukunin ang nawala sa amin. Biglang nawala ang bata, at ang punong akasya ay nahulog ang isang tuyong dahon, may nakaukit sa ilalim, magsisimula muli. Bawat dulo ay simula. Pangwakas na babala, muling nagtayo ng panibagong dambana si Arnel, hindi para sambahin ang dilim, kundi upang ipaalala sa susunod na henerasyon na hindi natatapos ang laban. Ang mga alaala ng kanyang pamilya, ang kirot, ang takot, ang dugo, lahat ay isinulat sa bato. Sa kanyang huling tala, kung binabasa mo ito, isa ka na ring bantay. Ang aswang ay hindi lang nilalang, ito ay kasinungalingan, kasakiman, at ang bahagi ng tao na nais maging higit sa kapwa. Bantayan mo ang mga sisiw. Dahil minsan, hindi lang sila alaga, sila ang unang anino ng kasamaan. 23